Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Week 4. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa serbisyo ng pamahalaan batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2023 at serbisyong panlipunan, edukasyon, panlipunang kaligtasan, kalusugan. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang pag-unawa sa papel na ginagampanan ng mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan tungo sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng bansa. Pamantayan sa pagganap, nakagagawa ng proyektong naghihikayat sa mga kapwa mag-aaral sa pagtataguyod at pagkikiisa sa mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan. Kasanayang pampagkatuto, nasusuri ang papel ng pamahalaan at mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon at pangkapayapaan. Simulan na natin mga bata. Day 1. Ngayon ay magbigay ng kaisipan tungkol sa mga sumusunod na mga salita o parirala na may kaugnayan sa nakaraang natalakay na paksa. Isulat ang inyong sagot sa inilaang mga guhit. Mga bata, pag-aralan at suriin mo ang word hunt. Hanapin at isulat sa sagutang papel ang mga salitang may kaugnayan sa kalusugan. Anong mga programa kaya mayroon ang pamahalaan para sa ating kalusugan? Ating talakayin ang serbisyong panlipunan. Ang mga serbisyong panlipunan ay maaaring isama ang iba't ibang programa at mga proyektong may kinalaman sa kalusugan, edukasyon at pangkapayapaan. Ating talakayin ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan ng nagbibigay serbisyong panlipunan. Ngayon mga bata, ipapakita ko ang tatlong logo ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo sa lipunan. Maghahanda ang guro ng mga istasyon sa tatlong sulok ng silid-aralan at ipakikilala ang tatlong ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Ang bawat grupo ay may nakatakdang istasyon na bibisitahin at kukuha sila ng mga impormasyon ukol dito. Bibigyan ng 15 minuto ang bawat grupo sa paglikom ng mga datos o impormasyon at iulat sa klase ang nalikom nila. Unang istasyon, ang kagawarang pangkalusugan o Department of Health. Ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pangangalaga ng kalusugan ng mamamayan. Layunin, ang DOH ay naglalayong mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa buong bansa. Ito'y nangangasiwa sa mga patakaran at programa para sa pampublikong kalusugan kasama na ang pagpapatupad ng mga kampanya para sa pag-iwas sa sakit at promosyon ng malusog na pamumuhay. Serbisyong pangkalusugan. Ang DOH ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng patakaran sa kalusugan, bakuna, reproductive health services, pag-iwas at pagkontrol ng sakit, at iba pang mga programang may layuning mapanatili ang kalusugan ng mamamayan.
Nagpapatayo ito ng mga ospital tulad ng Philippine General Hospital, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at marami pang iba. Epidemiolohiya. Ang kagawaran ay nangunguna sa pagmamonitor ng mga sakit at epidemya sa bansa. Ito ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga krisis sa kalusugan tulad ng pandemyang COVID-19. Kampanya sa kalusugan. Madalas ding nagsasagawa ang DOH ng mga kampanya upang magbigay ng impormasyon at edukasyon sa publiko tungkol sa mga issue sa kalusugan tulad ng pag-iwas sa malnutrisyon, pampublikong kalinisan at iba pa. Mga regional offices. Binubuo ang DOH ng mga regional offices na may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga programa at patakaran sa kalusugan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Tandaan rin mga bata na ang kalihim ng DOH ay si Teodoro J. Herbosa. Ngayon ay suriin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng bituin ang puwang kung tama ang isinasaad ng pahayag at bilog naman kung mali. Bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Sabihin ang inyong opinyon o damdamin tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Day 2. Basahin mo ang mga sumusunod na pahayag. Isulat mo ang PK kung may kaugnayan sa programang pangkalusugan. WK naman kung walang kaugnayan. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 3 minuto. Sagutin ang katanungan sa ibaba. Isulat ang inyong mga sagot sa loob ng pasaporte na inihanda ng guro. Magbigay ng higit sa isang sagot. Ang pasaporte ang magiging susi sa paglinang sa bagong aralin tungkol sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay nagpapatayo ng infrastruktura upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ngayon mga bata, bakit itinatag ng pamahalaan ang mga ito? At ano-ano ang mga serbisyong naibibigay ng mga paaralan, hospital at sandatahang lakas?
Gamit ang ginupit-gupit na larawan, tukuyin ang larawan na nabuo at mag-isip ng hashtag tungkol sa kahalagahan ng mga ito sa bansa at sa mga mamamayan ng bansa. Pangalawang istasyon, ang kagawaran ng edukasyon or Department of Education. Ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na responsable sa pang-edukasyon ng bansa. Mga layunin, ang DepEd ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ito'y may pangmatagalang layunin na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral at maging handa sila para sa mga hamon ng buhay. Pamantayan sa kurikulum. Ang kagawaran ay nagtataguyod ng mga pamantayan sa kurikulum para sa iba't ibang antas ng edukasyon, mula sa kindergarten hanggang senior high school. Layunin nito na magbigay ng makabuluhang edukasyon na nagtataguyod ng pag-unlad at kritikal na pag-iisip. Mga programa. Ang DepEd ay nangangasiwa ng iba't ibang programa tulad ng K-12 program, Basic Education Learning Continuity Plan or BELCP, at iba pang mga proyektong may layuning mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Pagsusuri at pagsasanay. Nag-iimplementa ang DepEd ng mga pagsusuri at pagsasanay para sa mga guro upang mapabuti ang kanilang kasanayan at pagtuturo. Layunin nito ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Mga regional na tanggapan. Binubuo ang DepEd ng mga regional offices na may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga patakaran at programa sa edukasyon sa iba't ibang rehiyon ng bansa. At ang kalihim ng DepEd ay si Vice President Sara Duterte. Partisipasyon sa internasyonal na komunidad. Ang DepEd ay aktibong kasapi sa iba't ibang internasyonal na organisasyon at nagtataguyod ng kooperasyon para sa pag-unlad ng edukasyon sa global na antas. Mga pagpipiliang gawain. Pumili lamang ng isa. Una, kunwari ikaw ay isang pinuno ng Pilipinas. Maghanda ng isang talumpati at ipahayag kung paano matutulungan ang mga mamamayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pangalawa, kunwari, isa kang artista. Gumawa ng isang advertisement na maghihikayat kung paano natin matutulungan ang ating pamahalaan upang higit na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. At pangatlo, kunwari ay isa kang mga awit. Sumulat ng isang awitin na naglalaman ng liriko tungkol sa pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan sa bansa. Mga bata, paano natin matutulungan ang pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan? Ngayon ay balikang muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa mga serbisyong panlipunan ng pamahalaan sa mga mamamayan at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Basahing mabuti ang mga sumusunod na katanungan. Pagkatapos ay piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel.
Day 3. Dugtungan ang pangungusap upang mabuo ang diwa. Ang timer o orasan ang siyang magbibigay hudyat sa pag-uumpisa at pagtatapos ng pagpapahayag. Tandaan, ang serbisyong panlipunan ng pamahalaan ay tumutukoy sa mga serbisyong panlipunan na ibinibigay ng pamahalaan. Ang mga serbisyong ito ay may layuning tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at mapabuti ang kagalingan ng mga mamamayan. Ikatlong istasyon. Ang kagawaran ng tanggulang bansa. Sa Pilipinas, ang kagawaran ng tanggulang pambansa o Department of National Defense ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad at pamamahala ng pambansang seguridad at depensa. Mga layunin. Ang DND ay naglalayong mapanatili ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas at ang seguridad ng mamamayan. Ito ay nagbibigay ng pangunahing suporta sa hukbong sandatahan ng Pilipinas or Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng seguridad. Hukbong sandatahan. Ang DND ay namamahala ng AFP na kinabibilangan ng Army, Navy, Air Force at iba pang sektor na nagtataguyod ng pambansang seguridad. Ang DND ay tumutok sa modernisasyon at pag-unlad ng kagamitang militar upang mapanatili ang kakayahan ng bansa sa aspeto ng depensa. Pambansang kaligtasan. Ito ay may pangunahing papel sa pagtutok sa pambansang kaligtasan at pagharap sa mga hamon tulad ng terorismo, insurhensya, at iba pang banta sa seguridad ng bansa. Patakaran sa seguridad. Ang DND ay nagbibigay ng patakaran at gabay para sa pambansang seguridad at depensa. Ito ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor ng lipunan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Pagsasanay at pag-unlad. Ang DND ay may mga programa para sa pagsasanay at pag-unlad ng mga miyembro ng AFP upang mapanatili ang kanilang profesionalismo at kahandaan. Pakikipagtulungan sa international seguridad. Ito ay nakikipagtulungan sa iba't ibang bansa at international na organisasyon para sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Ang DND ay isang pangunahing sangay ng pamahalaan na nagsusulong ng kaligtasan at depensa ng Pilipinas. Ito ay nagtataguyod ng isang matibay na sandatahang lakas at nakikipagtulungan sa iba't ibang sektor para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. At ang kalihim ay si Gibo Teodoro. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng isang gawain. Karerahan ng kaalaman. Magkakaroon ng laro sa pagtuturo at pagkatuto. Sa gawaing ito, lilinangin ang tiyak na kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa paksang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo sa lipunan. Narito ang hakbang sa pagsasakatuparan ng gawaing ito. Maghanda ng isang higanteng dice. Sa bawat gilid ng higanteng dice, isulat ang DOH, DepEd, DND. Bumuo ng 4 na pangkat. Bigyan ng panandang bilang ang bawat kasapi upang mas maging sistematiko ang gagawing laro. Maghanda ng mga katanungan tungkol sa 3 ahensya ng pamahalaan. Irolyo ang dice
Ang ahensyang makikita sa itaas na bahagi ng dice ang pagmumulan ng katanungan. Tatawag ang guro ng bilang ng mag-aaral na sasagot sa katanungan. Ang mga mag-aaral na makakasagot ng tama ay hahakbang hanggang sa makaabot sa finish line. Paunahan sa finish line ang larong ito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Mga bata, balikang muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa mga serbisyong panlipunan ng pamahalaan sa mga mamamayan at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Ngayon naman ay tukuyin ang ahensya na inilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat sa patlang ang katumbas na letra ng mga ahensya ng pamahalaan. Day 4. Kompletuhin ang mga letra upang mabuo ang buong pangalan. Ang mga pahayag sa ibaba ay nagsisilbing gabay. Isulat ang sagot sa notebook. Lagyan ng check kung nakatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at X kung hindi. Isulat ang sagot sa notebook. Ang kapayapaan, nararanasan sa isang komunidad kung ang mga kasapi nito ay nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mithiin. May mga pagkakataong hindi nakakamit ang kapayapaan dahil sa pagkakaunawaan, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng kaguluhan. Upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan, may mga ahensya ang pamahalaan na tumutugon sa pangangailangang ito. Nagpapatupad din ito ng mga programang pangkapayapaan upang maiangat ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga kasapi ng komunidad. Narito ang mga ahensya sa kapayapaan.
Sandatahang Lakas ng Pilipinas or Armed Forces of the Philippines or AFP. Ito ang pangunahing lakas na tagapagtanggol ng bansa. Tungkulin nitong ipagtanggol ang bansa laban sa mga kaaway o mananakop, lokal man o banyaga. Ang sandatahan ay binubuo ng hukbong katihan or Army, hukbong dagat or Navy, at hukbong himpapawid or Air Force. Ang Department of National Defense naman or DND, tungkulin nitong pangalagaan ang katahimikan sa loob at labas ng buong bansa at tiyakin ang seguridad nito laban sa mga panganib. Ating talakayin ang mga lokal na pamahalaan, Local Government Units or LGU. Ang katahimikan at kaayusan sa mga lungsod at bayan ay kapayapaan na rin ng buong bansa. Tumutulong ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan ng kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng pagtutupad ng mga ordinansa na naglalayon ng kapayapaan sa lugar na nasasakupan. Pambansang Pulisya ng Pilipinas or Philippine National Police or PNP. Ito ay ang lakas ng hanay ng kapulisan ng bansa. Sila ang kaakibat ng mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo sa mga krimen at paghuli sa mga taong lumalabag sa batas. Katulong pa rin sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Narito ang iba pang programang pangkapayapaan. Payapa at masaganang pamayanan o pamana. Ito ay isang balangkas at programa para sa kapayapaan at pag-uunlad sa mga lugar na apektado ang kaguluhan at mga lugar na sakop ng umiiral ng mga kasunduang pangkapayapaan. May mga 7 lugar at rehiyon ang nakikinabang sa programang ito. Kasama na ang Zamboanga, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Layunin ng programang ito na mapaunlad ang kabuhayan at pagkakataon para makapagtrabaho sa mga lugar na mahihina at may kaguluhan. Palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamunuan at isulong ang mga plano at programa nito sa kapayapaan at paghikayat sa mga mamamayan na makikiisa sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ng kanilang komunidad. Ngayon mga bata, magbigay ng halimbawa ng mga programang pangkapayapaan na ipinatupad ng ahensyang nakasulat sa kahon. Kompletuhin ang pahayag na nasa loob ng kahon. Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Piliin ang titik ng wastong sagot. Isulat ito sa sagutang papel.
Day 5, ikalawang lagumang pagsusulit. Magaling mga bata! End of week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!